Buwan ng Abril. Taon-taon, sa unang araw ng Abril, pinabalikan natin ang isa sa pinakamapanakit na anime sa lahat. Well, ito na naman ang Abril. But this time, ito, ang ikasampung taong, wala na si Kaori. At this point, I don't think na spoiler territory pa to, pero it's a decade-old anime na, so I assume na most of you is napanood na ang anime na pag-uusapan natin ngayon. Pero sa mga hindi pa, ito, anime na Your Lie in April. Isa sa mga all-time favorite anime ko na lumabas noong mid-2010s. Kwento ito ng isang pianistang child prodigy na si Arima Kosei. Kilala siya bilang super accurate at napakapulido, kaya nabansagan siyang The Human Metronome. Ngunit, after pumanaw ng kanyang nanay, tumigil na siya sa pagtugtog ng piano. Sabay nito, nawala na rin ang pagmamahal niya sa musika. Pistulang naging parang piyesa ng piano ang tingin niya sa mundo. Puti at itim lang, aka monochrome o walang kulay. Pero, unti-unti yung nagbago. Simula nung Abril, ang taksibol kung saan nakita niya ang isang babae sa ilalim ng talutot ng puno ng cherry blossom. Masayang tumutugtog gamit ang isang melodika kasama ang dalawang bata na parang walang paki sa paligid. Siya, si Kaori Miyazono. Isa rin siyang musician gaya ni Kosei, ngunit ang kaibahan, isa siyang violinist. Naging malapit sila sa isa't isa sa tulong ng musika. Pero ang gusto ni Kaori ay bumalik si Kosei sa pagtugtog ng piano at maging accompanist niya. Ngunit dahil sa mental trauma ni Kosei, sinabi niya na hindi na siya nakakadinig ng mga tunog ng piano. Pero dahil sa pagiging bibo, hyper at pagkakaroon ng YOLO mindset ni Kaori, ay napilit na si Kosei na muli magtanghal sa entablado. Pinakita ni Kaori na sa pamamagitan ng musika ay kaya nitong abutin ang mga tao na mahahalaga sa kanila. But hindi ito magiging isa sa pinaka-nakakayak na anime sa lahat kung tungkol lang ito sa isang musician na nahanap muli ang passion niya sa pagtugtog ng piano. Sa likod kasi nito ay isang kwento tungkol sa mental trauma, physical abuse, at child exploitation. Ito ang mga pinagdaanan ni Kosei, kaya tumigil siya sa pagtugtog ng piano. Kasi para sa kanya, kinukuha lahat ng musika ang mga bagay at taong mahahalaga para sa kanya. Pero, in a twist of unfortunate fate, ang babae nagbigay muli sa kanya ng kasiyahan sa pagtugtog ng piano ay meron palang malubhang karamdaman. Feeling ko naman, alam nyo na yung nangyari kaya hindi ko na i-elaborate masyado, but it's one of the most heartbreaking episode na napanood ko. In fact, nag-rewatch ako recently and color me shock pero ganun pa rin siya kasakit. If hindi niyo pa to napapanood, I think okay lang kahit na-spoiled na kayo dito. Kasi yung pagkaka-deliver talaga yung magpapaiyak sa inyo. Hindi naman kasi to nakakaiyak dahil nakakalungkot. Nakakaiyak ito dahil masakit. Masakit maiwan. Mahirap tanggapin na pinahiram lang ang isang taong minahal mo para muli mong mahalin ang passion mo at higit sa lahat, muli mong matutunang mahalin ang sarili mo. So, that's it Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. 10 taon na ang Your Lie in April. Napaabot ba nito ang mensahe na gusto nito iparating sa atin? Comment your answers. With that, well, yun lang.